I saved the queen. She can't swim. Hari-hari, peace na, peace na. Kamusta kaibigan? Welcome back. It's ngayon ay January 8. Again, guys, Happy New Year sa inyo 2025. Kamusta ang pagbukas ng bagong taon sa inyo? So you can see na nakasuot ako ng aking tinatawag ito bib roll. It's a bib. This is all insulated. It's a Carhartt and it's very tough. Pakita ko sa inyo kung paano ako maglinis dito. Not much snow. May iba dito not even a half an inch, pero ito ay even some of them quarter an inch. Pero you're looking about let's just call it wala pang 1 pulgada. There are parts na half an inch, maybe 3/4 the most, kalapit ng mga snow drift. Let's call it wala pang 1 pulgada. And I will show you how to angle. Dahil mga kababayan ko, baka ito ang gawin nyo rin. And hopefully maalala nyo ito, video na to. Let's do it. Floppy nga pala siya. Hindi ka pwedeng gumawa ng snow dito, ng snow wall o ng snowman. Hindi mo pwedeng magawa dahil kapag anumang higpit na gawin mo, anumang pigil, anumang squeeze mo dito, hindi siya mabubuo. Kaya dahil kokonti ang tubig niya, as a result para siyang bulak. Okay? Hindi ka pwede makipag snowball fight nito. Kaya ang content nga nito, kahit hawakan ko, hindi mababasa yung kamay ko. Konti lang. Dahil syempre, pag natunaw, tubig rin ito, di ba? Kaya, pero dahil ang gloves ko, itong leather skin, deer skin kong gloves ay water resistant, not waterproof, just water resistant, hindi ito tatago sa loob kung saan meron akong fleece line sa loob. Kaya, typically, dinadiretso ko ito hanggang doon. Dahil sa limitadong range ng microphone at medyo hindi nyo na ako makita pag dulo na, hinati ko. Kaya dito ako liliko. Dito. Okay? Tapos, pag natapos ako dito, doon naman tayo mag-umpisa. Okay ba? Here, just an angle. Kaya ako maraming pagsasalita dahil I'm confident na madali ko to na malinis. Sa iba, it'll take them an hour. You believe me, they will take an hour to do this. It doesn't, ganito ka light lang na snow, it'll take them an hour. It's because of yung kanilang, the way they shovel. If you're shoveling, maliit na shovel, baigsi, it will frustrate you. At eventually, sasakit ng katawan niyo talaga. And, look at this, tapos na agad ako. Oh, kalahati na dito. Nagsabi sa akin ni Mrs. Sabi ko kay Mrs. Nung summer yon, a year ago, maybe, di ko alam, but that was during the summertime. Sabi ko, gagawa ko ng mga videos kung paano mag-cut ng damo ng maayos, kung paano mag-pick up ng mga dahon ng very efficient, yung hindi sasakit ang katawan nyo at mabilis at ligtas. Papakita kung paano magpala mga technique na mga alam ko. Sabi ni Mrs. And at hopefully ma-influensyahan ko sila how I wear my clothes, the layering. Even sa summer, you know how cotton is not really the answer to kapag summer. And sabi ni Mrs.,
I don't know exactly kung masasabi ko yung eksaktong sinabi niya, pero ang sabi niya na maring mahirapan ka dahil iba ang Pilipino, lalo na't galing sa, they're not born here. Tama siya. Not all of them are really into labor, more like computer, and may punto siya nun. I'm not saying all of you, and I'm saying hindi magbabagong ilan sa inyo sa pananaw na yon o sa pagsuot, pero it's just the fun of it na I'm doing this, and hope I really truly believe na may nanonood dito, and maybe wala pang nanonood, pero someday may isang Pilipino or ilan, hopefully marami din na manonood na, hey, you know what, I like that guy's style, let me do that. Kasi once you've done this, and I'm sure, for example, mga technique, how to cut grass, how to shovel, and when you do this, hindi lang benepisyo sa iyo at sa pamilya mo dahil mapapanatili yung malakas ang katawan mo, at you'll stay fit. Not only here, dito, kundi dito. At dahil din doon, may mga teknika na may improve, and maybe technique na hindi ko pa rin alam. At dahil sa ginagawa mo, ganun naman yun, di ba? Master and student. Natututo sa professor o sa master, and then itong student, they carry on, they do their stuff na natutunan sa eskwelahan o sa kanyang maestro, at sa mga pagdaan ng mga panahon, mapapansin niya, may matututunan siyang, malalaman niya, oh, may mas better ways dito pala, and mula doon may improve pala lalo niya. And I think that's the whole beauty about that, diba? Kaya let's finish this. Ngayon, may option kayo dito na pwede nyong i-plow ito just straight, tapos pagdating sa dulo, i-turn nyo at scoop ninyo. Or, dahil mahaba ang 36 inch natin, that's 3 talampakan yan. That way, maganda rin ito sa likod ninyo, yung side, yung muscle nyo, yung bilbil nyo sa tagiliran. Alright? Or, sabi ko nga, i-plow ninyo, at pag umabot yung tingin nyo mag-spin na dito sa tagiliran, all you gotta do is stop, turn, and scoop. Diba? And maraming mga option. Tapos na tayo dito. Isa-set up po kayo doon para makita nyo, medyo may kalawakan to. May kalawakan itong kabila. Pero okay lang yun. Maganda yun. And nakikita nyo to, itong kagandahan kasuotan ng bib roll, dahil pwede kayong lumuhod, at sa iba during summer may bib roll din, hindi syempre insulated kasi mamamatay naman kayo sa heat stroke. You can crawl sa mga putik, sa mga thorny na mga pine cones, mga needles, pine needles, di ba? Kilig nyo yun? Wind chime. Andan sa Tagalog yan sa atin. Kung kayo ay may bahay someday o ngayon at nag-isip kayong kumuha niyan, at alam nyo nag-hang out, iba kasi mga bahay dito, unlike sa amin dito, magkakalayo rin kami, iba talaga dikit-dikit. Now, kung alam nyo madalas na mag-hangout ang inyong kapitbahay din sa same spot ninyo, sa same backyard din, at almost isang di pala pagkakaiba ninyo, and you want wind chime, consider asking them if that's all right. Just being a good neighbor. I mean, you can do whatever you like sa yung bahay. You can put any stuff there, di ba? And they can. Pero here's the thing about there's a good chance mabait ang kapitbahay ninyo. Be considerate, dahil just because may rights ka at you can,
karapatan mo, that doesn't mean na may mga times na consider mo rin sila. Dahil maybe they get bothered by that, they don't like that noise, they call it, no, they don't like that beautiful how is it, melody, di ba, na pinuproduce niya. So hindi, iba-iba tayo. Ayun yung bagay na yung pakikisama. At magaling tayo mga Pilipino ron, di ba? It's just a reminder. Let's finish this. Saan ko kayo ilalagay? Mukha nga i-adjust ko kayo mamaya kasi mukha na hindi kayo saan ang cut nito dito. I start. I cut here. Okay. Alright. Let's do this. It's 100-foot driveway din ito. Okay. Dali lang, no? Madali to sa akin dahil ilang libong beses ko na itong ginawa at may times na mahirap ito dahil basa or slush, yun yung mabibigat, yun yung tinatawag na heart attack snow. Ito yung may mga naitatala, madalas may mga inatake sa puso dahil mabigat yung snow at malamig pa. Kaya nabanggit ko na yun sa mga iba kong mga videos. I think during the fall season sinabi ko yun na it's really serious. Kaya okay, basta kukuha ng pala, especially kung hindi kayo sanay. At the best thing to do is really take your time, take your sweet time. Dahil pag inihingal kayo, pahinga, come back again kapag relax na kayo, go inside and relax again. Pero pinaka best na try to be active talaga, man. There's just no shortcut talaga nun. Just do your best to be active. That's the truth. How you doing? Okay, nandito na tayo sa kabila. Ikot ko to. Yeah. Yan yung mailman. Hindi ko na ipapakita yung mailman, He's got his own business. Alright, hindi kita nyo. It's amazing yung lente ng camera, This is about I don't know, 20 by 10. Pero looks like napaka liit sa camera. It's amazing how yung technology, di ba?
pinagkakasya sa isang lente. Sa screen. Itong ginagawa ko, hindi ko talaga sistema to. Pero dahil nagpi-film ako, naapektuhan yung ruta ko para lang makuhaan ko to para sa inyo. Kaya napakadali. Kaya nga, ang tawag dito sa shovel na to, ay pusher. Kung makikita nyo sa market, teka, wala kayo. Kung makikita nyo sa market, ang pangalan talaga nito ay snow pusher. Hindi nyo makikita ang shovel kasi hindi talaga ito pang shovel. No. Ang pang shovel ay scoop, di ba? Ang shovel ay pang scoop. Scoop nyo yun, di ba? Pero I remember this is akong channel, sabi niya, Len, that's not a shovel, that is a pusher. And he's right. Pero sinabi ko sa kanya rin na it could be a shovel. And sabi niya, that will be extremely hard. It'll be extremely hard to scoop something, di ba? And sabi ko sa kanya, I agree. And that's the whole picture ng pinag-usapan namin. You can use this as a shovel, kaya pwedeng itawagin shovel, pero it's really meant for pushing. And for pushing, it's less stress sa inyo sa puso ninyo. And you're still getting that exercise. Katulad ng lahat, walang perfectong shovel. Ito ay hindi talaga sa mga gabundok na mga yung ganyan. Unlimited talaga nito, even sa suggestion ng mga manufacturers, 1 inch to 3 inches. Kaya yeah, it could be used as a shop, sa matataas pang snow kasi sa recommended. Pero ideally, this is 1 inch to 3 inch na snow ang job na to. At mas prepare light snow. Katulad nakita nyo, I'm gliding, I'm cruising, di ba? That's the whole idea. Kaya you will still need a scooper. Kaya here you go. And sana check nyo. And I encourage you to buy the Garand. It is a Canadian made. At kung nasa US kayo, mga kaibigan ko, the Plowman, that's a yellow yata. I think nag-ship na sila, hindi na sila red. This is called commercial. This is for commercial use, meaning sa mga snowplow guys, sa mga snow removal guys, this is what they use. Ito yung tinatapon nila sa kanilang trunk ng kotse, especially sa kanilang pickup truck, kasi it's very tough. Fiberglass, D-handle, poly means one of the toughest. You can actually use this, hindi lang pang push, you can actually use this as, show you. May yellow, sheet of ice, what you do, there you go, pang break ng ice. At kung gusto nyo ng pang scrape, turn it, there you go. It's very tough. This is very tough. Kaya worth every penny dahil ito ay, when I purchased this, is $100. 30 inch was $100 na pinurchase ko. This is 36 inch. I still purchase this $100 kasi depende sa mga store. Right now, this can go up to $150. Kaya shop around. Make sure it's original na nakuha ninyo, na Garand. At yung $100, that's about the price of the 30 inch. This is 36 inch. They sell for maybe 24 inch na pusher.
There's 30-inch and this is 36. Now, meron silang 48. No, merong push na 48. We can go up to 60. Pero I don't think the Garand carry them. They manufacture, they sell them. Kaya, check it out. Depende rin sa kakayanan ninyo kung paano kayo mag-push. Maybe perfecto sa inyo is 30-inch. Go check that out. Bagong lahat, bago ko tatapusin ko ito sa salita na I'm aware ng what nangyayari ngayon sa Canada about Prime Minister. I have opinion, and actually opinion ko ay ibang-iba sa mga nagva-vlog sa mga Pilipino, o at least kalamihan, dahil hindi ko naman napanood hindi ko naman napapanood lahat, and limitado nga ako. I can only watch 30 minutes talaga sa YouTube ng mga channel. Kaya if your channel is 16 minutes or 20 minutes long, I would watch it probably because I'm interested. At the next one would be another 15 minutes or 20 minutes. Yeah, so I would go over the limit, pero that's fine. Pero hanggang doon lang ako, 30 minutes. I'm trying to be matagal ko itong ginagawa, disiplinado ako. If you look at my phone, pinakamataas kong time sa phone ay yung aking Spotify, at yung pang-edit ko ng video. It's crazy how much time I spent pag-edit, and there are times na nakakatulog ako. Maraming times nag-edit. Sabi nga ni Misty, and I've said this before, mahal, tatay, baka kung ano na ang masend mo dyan, accident yung masend. Pero you know, pinexplain ko na sa kanya yun. I'm not worried kasi it's not online, it's just editing. Pero yun ang malaking time na nakukuha ko. Oh, ayun ko, nakita niyo yun, bumagsak yung sipon ko. I'll tell you something. Dito sa Canada, kaibigan, balik ako sa mga kaibigan ko na nasa Pilipinas o papunta pa rito. Alam niyo, sa atin maliit pa tayo, na ang sinasabi natin tayo namimintas sa mga kapwa natin bata. Sinasabi natin, uuhugin, di ba? Pinakita tayo ng mga batang may sipon. Or maybe kayo yun. Ako hindi. Ito sa Canada, very common yun. At okay, magtawa. Pilipino tayo, hindi tayo tumawa, di ba? Sa mga nadadapa, sa mga misfortune ng iba na nakakatingin natin, nakakatawa, mga nadadapa, yung nagkakamali or sipon. At least yung panahon ko yun, I don't think that much change. Dito very common yun, lalo na sa mga snow removal. You should see us, sa mga snow removal guys, people plowing, people doing the tractor, pushing, shoveling. Sometimes we would talk, having coffee. There are times habang during the wind, the blizzard, yung bagyo, nag-uusap kami, nagsisigawan kami. Alam niyo yung sigaw na, you gotta put those pins, grease them up. Salita namin mas dahan-dahan pa ron, mas parang slow-mo dahil naninigas na yung panga namin at natulo ang sipon. May iba sa amin. And that's just normal. Hindi kami tumatawa na may uhog. No, it's just part of it. And even yung mga ibang mga homeowner na nakikita ko, sometimes I would talk to them and I would see them, may drip sila. They won't wipe it. Katulad yan, nag-usap ako, may tumulong sipon dito. Dapat nakita nyo yun. And I could simply cut this. Pero I like to make that as a content din, na makita ninyo na that's part of it. Kaya pag nakita nyo, you know what, just huwag kayong mahiya. Alam mo, may sipon ako, you go, just wipe it. They even have the gloves and the sleeves for that, for wiping. Because this is Canada. At nasa north part kayo ng Amerika, east part, or sa mga Washington, Washington State, that's part of it. Okay? Habang nakikipagkwentuhan ako sa inyo, natulo pa rin yung sipon ko. Kaya this is part of it. Okay? Kaya pero sa kabila ng nakita niyo yung hirap na pinapakita ko sa inyo na yung malamig ba yun? Lakay. Bakit ganoon? Bakit parang natutuwa pa kayo? This is us. We love it. We love freezing our butts off. Pero sa loob, mainit ito. Malakas ito. A lot of people won't understand that. Pero I hope someday
kayo, kaibigan ko, sa mga kababayan ko, I hope someday maintindihan nyo rin yun. LDR. It'll be nice. By the way, doon nga sa kay Trudeau, may ginawa ko na video tungkol about Trudeau, pero hindi naman talaga about sa kanya, kundi about sa mga nagba-vlog about that. So pinalay ko yun, and you know what? I sound harsh sa mga tao. And sabi ko, kasi it's just ng mga iba na panood ko na I know yung iba talaga nagpipilit. And I think ang pamagat ko nun ay hindi mo to baluarte. And it's just the whole thing. That's how I am pag nagsalita, and the way I sabi ko, you know what, let's scratch this. So dinilit ko na yung video, and it's the title is hindi mo baluarte, na it's about what's happening dito sa Canada. Ang video ko ay patungkol sa mga nagbablog and tungkol sa paunahan, not knowing really ang mga buong detalye and how really this government works, kung ano ang nangyayari. And it's like, you know what, this is just too much. How about I show them how to shovel? I'll show them how to shovel snow. At I'm glad na I know sa isa sa mga sinabi ko sa inyo na I love to talk politics, especially dito sa US and Canada, and I've bago mauso ang mga buhay Canada, mga Filipino na nagba-vlogs, I've been doing this for a long time, watching politics. I'm not saying that I know a lot, or I'm not saying I know everything, but I know enough that I could talk to. I've talked to politicians before, and I'm not the guy that would nod. I love to challenge people. I love to ask them bakit. And napapansin ko sa atin nga na it's just paunahan lang talaga lahat, paunahan. And a lot of people don't know a lot of things. They don't know what they're talking about. Kaya sabi ko, alis na muna ako doon. Try to distance myself, kasi as much as possible ayokong sumabay. Alright, kaibigan, dito ko na tatapusin. At check this out. At again, more videos to come. I don't know kung anong klase ngayon, uri. Maybe sasakyan. Dahil may nakita akong dalawang videos that was na napasadahan ko lang, hindi ko na tinatapos yung mga ibang videos And it's about battery, pag boost. May napansin ako, dalawang videos na nakita ko, they're good guys, pero I gotta say something about that. Just check it, wait for that video, okay? I don't know when, pero kaibigan, take care of yourself, ha? And magkita muli tayo. Hanggang sa muli, padayon.